kwento ngayong umaga ay pinamagatang Toxic ni Romel. Biglang sumakit ang ngipin ko nang may makagat ako yung matigas na mutin ng ano. Tumakbo ako sa lababo, nagbuhol, at nakita sa salamin ng itinagyan. Habang nag-uumog ako nang lumapit si Beth mula sa kwarto. Nakita niya ang ngipin kong nabiyak. Halata sa kanyang pag-aalala na pangiti siya. Takot talaga ako magpatingin sa dentista. Mula nung mamatay si tatay dahil sa cancer ay parang trauma ko na ang ospital at ang doktor. Saglit na napatigil si Becca, kinuha ang kamay ko at ipinato sa tiyan niya. Ramdam ko ang maliit na paggalaw ni Vita. Si Vita ang anak namin ipinangungulis niya, na ang ibig sabihin ng pangalang Vita ay buhay. Para ito isang paalala na kailangan kong maging matatag. Aksidenteng anak namin si Vita. Hindi namin siya plinano, pero hindi rin kami nagsisi. Nang malaman namin na buntis si Beth, ay agad kami nagpakasal. Marami ang nagtanong at nabigla. Tinanong kami kung seryoso ba daw kami sa isa't isa. Dahil hindi naman namin kailangan magpakasal para lang sa bata. Pero naging matigas at nanindigan kami ni Beth dahil ko lang ang kasal. Civil wedding ang aming napag-isunan. Dahil bukod sa mas mura ito ay hindi na kailangan ng matagal at magatong pagkakantaw. Isabay mo sa paglabas mo itong basura, ha? Gladys ngayon, mahirap na maipon yan. Alam mo naman na hindi dumadaan ang truck tuwing Sabado at Linggo. Paalala ni Beth. Itinali ko ang 2 plastic ng basura na naipon namin sa loob ng 5 araw. Paglabas ko ng bahay, tinapon ko ito kagad. Nagtapuan ang mga pusa at mga daga, habang 3 bata naman ang sumilip at tinanong ako kung may kalaman ang udala. Umiling lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdaan ko ng kanto, nakasalubong ko si Doktora Lim. Karga ang anak niya si Nicole na may sakit. Inalok niya ako na siya na daw ang maging pediatrician ng anak namin. Libre pa! Umiti ako at nagpasalamat. Habang naglalakad, papunta sa paradahan ng jeep, ay napaisip ako. Isang mahusay na pediatrician si Dr. Lim, pero hindi niya magamot ang sarili niyang anak. Sakay ng jeep ay umikirot pa rin ang ngipin ko. Sa biyahe ay nilimasday ko ng paulit-ulit ang biscuit ko para kahit pa paano mabawasan ang kirot. Pagdating sa venue ng press conference, may biglang yumabot sa akin. Si Lisa, ang ex kong 3 taon ko din minahal. Sandaling nagbalik ang mga alaala, ang mga tawanan, ang mga plano sana namin para sa isa't isa, para sa aming kinabukasan. Dave! Buti nakarating ka! Bumiti siya. Kamusta si Beth? Kailan siya makakanap? Tanong niya. Next week, o baka mas maaga pa, sagot ko naman. Excited ka na? Umiti siya ulit. Tumango ako at sinabing, oo, excited din, kinakabahan. Bumalik na si Lisa sa stage bilang organizer ng press con. Pagtapos nito, biglang lumindol at nagsipagkakalang na sa pagtitext. Tumawag si Beth. Mga anak na ako! Dave! Pupunta na ako sa Balmor! Sumunod ka na lang! Bigla niya pinutol yung linya. Nataranta ako tapos nagpaalam kay Lisa. Sabi niya, Ninang ako, ha? sabay yakap. Nagmadali ako lumabas ng venue at sumakay ng taxi. Sa biyahe, munti ka na kami madisgrasya. Tumilapon ako at biglang nalaglag yung bulok kong ngipin. Pinulat ko ito at biglang
Pinunasan ko ito ng pagkaon ng pag-ulibet. Pagtapos ay tinapon ko sa kalsada ang ipin, pero isa lang ang nasa isip ko, sana makarating ako bago masilang anak